Okay. Okay lang ba magkuyakoy? Yung ginagawa, yung ginagalaw-galaw ang paa, di ba? Gusto yan ng mga estudyante. Is it good? Is it bad? Itong leg shaking o ginagalaw-galaw yung paa o masyado malikot yung tao. Bibigay natin, may good points pala siya. Actually, sa tingin ko, may good points, may bad points. Doon muna tayo sa benepisyo. Pag nakaupo ka, pag ginagalaw-galaw mo yung paa mo, merong pag-aaral yan. Mas maganda yung blood flow. Yung daloy ng dugo sa paa. Very important yan. Kung may varicose veins, may manas ka, nagbabara yung mga veins mo, labas yung ugat, kaysa magbuo yung dugo. Pag nagbuo yung dugo, delikado po yan, DVT. Less edema, more circulation. Maganda. Second, kasi nagbavaricose veins pag ginagalaw mo, mas maganda yan. Mas hindi magbubuo dugo. Benefit din, yung mga ugat na naiipit, mga sciatica sa puwet, di ba? Pag gumagalaw-galaw ka, hindi lang naman kuyakoy, gumagalaw, at least hindi maiipit. Kaysa nakapirmi ka lang nakaupo. Mamaya, manhid na yung paa mo, naipit na sciatic nerve. Isa pa, yung laging malikot, fidgety, less 350 calories. Mas nakakapayat yung laging malikot, di ba? Para hindi ka maka-steady. Counter bad effects of sitting. Yan. Bawas stress, bawas anxiety, nakakabawas, di ba? Pag sobra daming energy ng mga bata. Tsaka minsan, pag maganda circulation sa leg, maganda rin circulation sa utak. Kaya kung hindi ka makasagot sa school, di ba? Galaw-galawin mo pa mo, baka gumanda yung circulation. Or pinakamaganda, maglakad talaga, exercise, more circulation sa brain. So maraming benefits ang leg shaking. Ito may mga pag-aaral, Fidgeting, leg shaking, na-stimulate at gumaganda yung blood flow sa dugo. Yan. Mas maganda ang blood flow kumpara sa hindi ginagalaw yung paa. Tapos ito, shake your leg every minute. Ito rin sabi ng mga doktor sa varicose veins, keep on moving, galaw ng galaw, para hindi lumaki yung mga ugat mo sa paa. Fidgeting burns 350 calories. So, maganda siya. Okay? Galaw-galaw, tinaas pa nga niya yung paa niya. Di ba? Pati katawan, malikot. Pero, syempre, meron din namang bad effects. O, titingnan natin. Ang pinaka-bad effect, kung hindi mo sinasadya. Yung talaga, hindi mo naman pinapagalaw yung paa mo, nanginginig mag-isa. O, ibang usapan yon. Tsaka, syempre, pag marami kang kasamang ibang tao, medyo nakakahiya. Diba? Nakakahiya, nagle-leg shake ka, nakikita ng lalaki, babae, ng boss mo, baka sabihin na, ba't mo ginagalaw paa mo? Diba? Actually, nervous energy yan. Kung marami kang nervous energy, nasobrahan ka ng kape, nasobrahan ka ng excitement, nanalo ka sa loto o something, mas mag-shake ka, paano excited ka So, pinaka-bad effect, nakakaya. At kung hindi voluntary, hindi mo sinasadya, kusa na lang nanginginig yung kamay, yung paa mo, ibang usapan yan. Let's say, biglang nanginginig lang yung paa mo na hindi mo naman sinasadya, hindi for circulation, hindi for exercise. Ano tawag dyan? Maraming dahilan. Number 1, baka tremor yan. Tremor, baka na-stroke, may brain problem, multiple sclerosis, nanginginig ng mag-isa yung paa. Pwede yan, pati kamay. A few seconds, a few minutes. May sakit na tinatawag restless leg syndrome. Parang leg tremor, hindi nila mapigilan yan. Minsan kulang sa nutrisyon, sa mga may diabetes, may nerve damage, yan din. Nanginginig yung paa, restless legs. Yan, Parang masakit ang paa, nangangati, at parang may kinukuryente, gumagalaw. Meron din tinatawag na side effect ng gamot, tardive dyskinesia. Ganito. Pero ito, hindi lang to sa paa, Yung lagi nila nagli-lip smacking, ginaganon-ganon yung bibig. O dinidila-dila. O nagaano ng mouth. O yung mukha galaw ng galaw. O yung paa galaw ng galaw. Hindi nila to sinasadya. Tardive dyskinesia. Hindi to makontrol. Side effect to ng mga gamot. Merong mailang gamot. Ayan. Okay. So, pag ito side effect ng mga antipsychotic drugs, drugs para sa utak,
may ilang drugs para sa tiyan, yan ang side effect. Yan. So, papalitan yung gamot. O baka hindi niya kinokontrol. Ibang usapan. Nervyos. Pag sobrang nervyos, talagang inginginig mo yung paa mo. Okay lang yun, para malabas mo yung nervous energy, di ba? O kinakabahan, di ba? Gaganyan-ganyan tayo. Wala nang masama dun eh. Meron nga tinatawag na shake therapy eh. Sineshake mo para mawala yung stress sa katawan. Stimulant drug. Baka meron ka ininom na drug na pampastimulate o baka illegal drugs, shabu, cocaine, Adderall, Ritalin, prescription drugs, ecstasy o sobrang kape, sobrang hyper, manginginig rin, hindi mo makontrol. Alak din. Minsan may withdrawal sa alak nanginginig withdrawal symptoms. Neuropathy, nerve damage, pwede rin manginig ang mga katawan. Yan. Dementia, brain problem, pwede rin mag-cause ng tremors. Yan. Hyperthyroid, kung malakas ang malakas yung thyroid gland mo, mataas yung thyroid hormones mo, manginginig yung kamay. Merong shaking legs, shaking hands. Parkinson's disease, di ba? Yung Parkinson's, talagang kita mo yung lakad ng Parkinson's. So, ito lang yung mga problema sa restless legs, kung nagsishake, lalo na kung may brain problem, may neuro problem, may anxiety, hindi makatulog, o hindi nyo makontrol, papacheck tayo sa doktor. Pero yung kuyakoy na sa sarili nyo lang ginagawa, hindi masama, actually maganda siya sa circulation. Tingnan nyo lang kung merong ibang tao, baka ma-misinterpret lang kayo, lalo na sa mga bata. Pero medically, okay lang po yan. Salamat po.